Kabanata 3051. Ang ilog ng panahon ay marahas na ng inig at lumikha ng malaking alon sa ibabaw nito. Dahil dito, ang mga hindi nakikitang alon ay agad na kumalat sa buong celestial realm. Sa sandaling iyon, namukadkad ang mga gintong lotes sa kalangitan at ang malalayong lilang usok ay nagpinta ng kahanga-hangang tanawin. Ang aura ng isang quasi-royal celestial ay bumalot sa isang malawak na lugar na umaabot sa daan-daang milyong milya. Halos kalahati ng mga practitioner sa celestial realm ay nakaramdam ng pag-ugong ng langit at lupa sa nangyayari. Nagsalita ang mga practitioner sa iba't ibang mundo na puno ng tuwa nang matanggap nila ang balitang celestial. Ang mundo ay tila nagdiriwang. May isang umabot na sa antas ng quasi-royal celestial. Ang lakas ng isang quasi-royal celestial ay pangalawa lamang sa mga royal celestial. Nagtataka sila kung sino ang pinalad na lumampas sa limitasyon ng isang tunay na immortal. Kasabay nito, sa loob ng silid ni Lawrence sa Heaven Palace, isang lalaking nasa gitnang edad na nagliliwanag sa banal na liwanag ang tila nakaramdam ng biglaang pagbabago. Damilat ang kanyang mga mata at ang pagtaas at pagbaba ng enerhiya sa kanyang katawan ay tila sa isang kataas-taasang nilalang. Ano ito? Tanong ni Lawrence habang may pagkamangha. Tiningnan niya ang ilog ng panahon at nakita si Severin na nakatayo sa ibabaw ng gintong ilog. Lumaki ang kanyang mga mata sa kanyang nakita at ang magulong kawalan ay tila ng inig. Umabot na ba siya sa antas ng quasi-royal celestial? Sabi ni Lawrence na nagulat. Ang pagitan ng quasi-royal celestial at tunay na immortal ay isang hadlang na iilan lamang ang nagtatagumpay na malampasan kahit matapos ang napakaraming panahon. Ang isang tunay na immortal ay nauunawaan ang 3,000 landas, nagkakaroon ng kahusayan sa isa, at nakakakuha ng hindi bababa sa isang batas ng langit at lupa. Ngunit ang isang quasi-royal celestial ay nakakamit ang kahusayan sa lahat ng 3,000, at ang natitira na lamang ay ang pagsasanib ng 3 sarili at paghahanap sa dulo ng timeline. Dahil dito, ang lakas ng isang quasi-royal celestial ay higit na mataas kaysa sa isang tunay na immortal. Sila ay mga higanti at pinuno sa celestial realm. Nang maalala ni Lawrence na si Severin ay 2 taon pa lamang sa celestial realm, namangha siya sa bilis ng pag-angat nito sa antas ng quasi-royal celestial. Tila minamaliit ko siya at nauunawaan ko na kung bakit siya pinapaboran ni Cal Lide. Hindi nakapagtataka na pinagkatiwalaan ka ng Green Emperor. Napaisip si Lawrence habang pinagmamasdan ang pagsasanib ng nakaraan at hinaharap na sarili ni Severin sa ilog ng panahon. Naisip niya kung ang batang ito ay bahagi ng plano ni Armon. Naalala niya kung gaano kalakas si Armon milyon-milyong taon na ang nakalipas. Walang nakakalusot sa kanyang paningin at isipan. Nakikita niya ang nakaraan at hinaharap at lumalampas sa panahon. Naisip ni Lawrence na maaaring nakita na ni Armon ang paparating na pagsalakay sa Blue Celestial Realm at upang bumili ng milyon-milyong taon para sa lahat ng nilalang ay hinati niya ang malaking mundo sa mga piraso gamit ang banal na kalooban. Inalis ni Lawrence ang mga kaisipang iyon nang wala siyang maramdaman na bakas ng aura ni Armon mula kay Severin. Kamangha-mangha, mukhang hindi magiging madali para sa mga dayuhan ang kanilang plano sa pagkakataong ito. Bulong ni Lawrence habang inalis ang kanyang tingin. Sa ibang dako, malapit sa hangganan ng Celestial Realm ay isang malawak at natatanging hangganan na puno ng mga batas ng dakilang landas. Sa loob ng tarangkahan nito ay isang marangyang palasyo at sa loob nito ay naninirahan ng isang napakagandang babae na nakasuot lamang ng puting balabal. Ang kanyang pinongkilay at luntiang labi ay kaiba sa kanyang malamig na anyo habang siya ay nakahiga ng nakapaa sa ulap na kama at kumakain ng espiritual na prutas. Nagpakita ng matinding pagkabigla ang babae sa mga alon ng pagbabago na kanyang naramdaman. Ang mga batas ng dakilang landas ay nagliwanag sa kanyang mga mata at tumagos sa bilyong-milyang kalawakan upang makita ang pag-ugoy sa ilog ng panahon. Umabot na siya sa antas ng quasi-royal celestial, mahinang sambit ni Cal Lide habang bakas ang pagtataka sa kanyang mukha. Sino ang mag-aakala na ang individual na ito ay magtataglay ng napakalaking potensyal? Maaaring ito ba ay plano ng Green Emperor o ng iba pa? Tanong ni Cal Lide habang bahagyang nakakunot ang noo at sinubukang gamitin ang kanyang vision technique upang tumagos sa ulap na bumabalot kay Severin. Gayunman, wala siyang natagpuan.
Tinitigan niya ng may malalim na pag-iisip ang ilog ng panahon ng ilang sandali at pagkatapos ay tumalikod na may kalmadong mukha. Kahit wala siyang ideya kung paano mabilis na umabot si Severin sa antas ng Quasi-Royal Celestial, nagdala pa rin ito sa kanya ng labis na kagalakan, lalo na't siya ay pinili at pinaboran nito. Sa paglapit ng Devil Realm, inaasahang magaganap ang banggaan nito sa Celestial Realm sa loob ng ilang buwan. Kapag nangyari iyon, magiging sinaunang Blue Celestial Realm muli ito gaya ng dati. Ang pagbabagong ito ay may dalang pag-asa at panganib. Sa kabilang banda, nagbibigay din ito ng pagkakataon sa mga Royal Celestial na makakuha ng tsansa na makapagtamo ng pag-angat patungo sa Quasi-Celestial Regent status. Ngunit ang kapalit nito ay maaaring magkaroon ng kaguluhan kung ang mga extraterrestrial ay makapasok sa Celestial Realm at guluhin ang kapayapaan. Ang paglitaw ng isang Quasi-Royal Celestial sa Celestial Realm ay isang bagay na dapat ipagdiwang. Isang kakaibang karakter. Inaasahan ko ang araw na ikaw ay umabot sa Royal Celestial status, mahinang sambit ni Khalid habang nakahiga ng tamad sa kanyang ulap na kama at ang kanyang asul na mga mata ay kumikislap ng maliwanag na liwanag. Samantala, habang si Severin ay lubusang nalulubog sa mga katotohanan ng langit at lupa sa ilog ng panahon, bigla niyang naramdaman ang ilang matatalim na tingin na nakatuon sa kanya. Mabuti na lamang at wala itong dalang galit na hangarin at hindi ito nakaapekto sa kanya. Matapos niyang pagsamahin ang kanyang nakaraan na sarili at putulin ang lahat ng koneksyon sa kanyang mga anyo sa iba't ibang panahon at espasyo, natuklasan ni Severin na ang lakas ng kanyang inner world ay mabilis na lumalakas ng labis. Sa isang iglap, ang kanyang inner world ay lumampas sa hangganan ng hadlang nito at lumawak ng ilang daang milya. Ang mala-espiritong ilog ng panahon sa loob nito ay nagsimulang tumigas, na sumasalamin sa nakaraan at hinaharap ng lahat ng nilalang. Nagkaroon si Severin ng isang malawak na pananaw sa lahat ng ito. Ang makadiyos na pakiramdam ng paglikha ay parehong nakakaakit at nakalalasing para sa kanya. Pumunat siya sa kawalan, ibinalik ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan, at kinontrol ang mga batas ng langit at lupa sa kanyang paligid. Ang espasyo mismo ay nagsimulang manginig. Habang hinigpitan niya ang kanyang kamao, isang daluyong ng mapanirang kapangyarihan ang dumaloy sa kanyang mga bisig at buto. Naramdaman niya ang bagong kumpiyansa na kaya niyang talunin ang mga tulad ni Robin at Owen sa isang hampas lamang. Ang agwat sa pagitan ng Quasi-Royal Celestial at tunay na immortal ay tunay na napakalaki, bulong ni Severin habang ang kanyang Small Thousand Worlds ay naging Middle Thousand Worlds. Matapos ang malalim na paghinga, tumayo siya at binuksan ang pinto. Naghihintay na sina Amethyst, Adrian, at iba pa sa itaas ng Enchanted Peak. Nalaman na nila na si Severin ay nakapagtagumpay sa isang malaking pag-angat matapos makita ang mga pangyayaring naganap. Ang isang Quasi-Royal Celestial ay muling nadagdag sa hanay ng Longevity Alliance. Hahaha, pagbati Severin, halos isa ka ng tunay na makapangyarihang nilalang, bulalas ni Adrian na may ginhawa. Ang tagumpay ni Severin ay lalo lamang nagpatunay na tama ang kanyang naging desisyon na tanggapin siya bilang disipulo. Binabati kita, Alliance Leader, magalang na sambit ni Lumano habang yumuko. Ngumiti naman si Reynold habang hinihimas ang kanyang balbas na parang siya ang nakamit ang tagumpay. Si Wallet ay tuwang-tuwa habang sinasabi, nakamit mo na naman ang isa pang tagumpay at naging isang Quasi-Royal Celestial na pinakamataas ang antas. Wala pang 20 ganitong klaseng makapangyarihang nilalang sa buong Celestial Realm. Karamihan sa mga tunay na immortal ay nabibigo bago maabot ang ganitong antas, ngunit ikaw ay nagawa ito sa loob lamang ng 2 taon. Nanatiling hindi nagbago ang ekspresyon ni Severin sa kabila ng mga tingin ng paghanga at pagkagulat ng mga nasa paligid niya. Tiningnan niya ang mga miyembro ng Longevity Alliance sa kanyang harapan at nagtanong, mayroon bang anumang mahalagang pangyayari sa Celestial Realm kamakailan? 2 buong taon na ang lumipas mula nang siya ay magkulong, at bahagya niyang nararamdaman na ang masamang enerhiya ay papalapit ng papalapit sa bawat araw sa magulong dagat sa labas ng barrier membrane ng Celestial Realm. Tila ba ito ay patungo sa isang banggaan sa Celestial Realm? Ang paparating na banggaan ay kahalintulad ng makasaysayang pagbangga ng Blue Realm at Celestial Realm. Ito ay isang walang kapantay na pagkakataon at isa ring napakalaking krisis.
Isang maling hakbang lamang ay maaaring magdulot ng trahedya sa mga mundo. Ang Longevity Alliance ay mabilis na umunlad sa nakalipas na 2 taon. Ngayon ay isa na tayong kilalang puwersa sa Celestial Realm, pahayag ni Amethyst, ang sect leader na dating namahala sa Grundy Uno Sacred Land. Ang mga malalaking paksyon sa 9 Heavens at 10 Lands ay nakikipagtulungan na ngayon sa Longevity Alliance. Ang ating mga disipulo ay malayang nakakagalaw ng walang anumang panganib o panghihimasok. Dahil sa kanyang pagmamalaki sa tagumpay ng Longevity Alliance, namumula ang pisngi ni Amethyst habang ipinagmamalaki ang kanilang reputasyon sa buong Celestial Realm. Dagdag pa ni Adrian, ang Deputy Alliance Leader, ang Longevity Alliance ay mayroon ng 11 tunay na immortal at 5 bagong semi-immortal. Kabilang dito ang Barbaric King na si Allen at ilang dating Supreme Paragons mula sa Delhi. Mayroon din tayong daan-daang bagong Supreme Paragons mula sa Grundy Uno Sacred Land. Nagulat si Severin sa balitang ito at sa pag-usbong ng ilang bagong semi-immortal sa loob lamang ng 2 taon. Kahit na mas malakas ang espiritual na enerhiya ng Celestial Realm kumpara sa Blue Realm, hindi pa rin madali ang pag-angat sa antas ng semi-immortality. Tanging ang may pambihirang talento at matibay na dedikasyon lamang ang makakamit ito sa maikling panahon. Ang mga semi-immortal ay nakahipon na sa diwa ng immortalidad, napag-aralan ang mga batas ng langit at lupa, at napino ang 2 sa 3 aspeto ng espiritu, asensya, at enerhiya. Dahil dito, nagagawa nilang gamitin ang ilang kapangyarihan ng kalikasan. Sa Celestial Realm, ang mga semi-immortal ay itinuturing na pinakamababang antas ng elite sa mga pangunahing paksyon, kahit sa mga tulad ng Clearwind Sect, Tri-Celestial Islands, Ingeni Paradise, at Heaven Palace. Bagaman ang mga paksiyong ito ay may mga makapangyarihang Royal Celestial, mayroon din silang ilang dosenang Quasi-Royal Celestial at maraming tunay na immortal sa kanilang hanay. Noong pinakamasaganang panahon ng lumang Blue Celestial Realm, mayroon lamang 179,600 tunay na immortal ang mundo. Dahil ang kasalukuyang Celestial Realm ay naging Middle Thousand Worlds matapos hatiin noong mga nakaraang panahon, ang pag-abot sa antas ng semi-immortality ay itinuturing na rurok ng tagumpay bago pa man maganap ang pagsasanib ng Devil Realm. Mabilis na umalis ang kamalayan ni Severin sa kanyang katawan at lumawak sa buong Blue Realm. Nakita niya sina Allen at iba pa na masinsinang nagsasanay at nakaramdam siya ng kapanatagan ng maramdaman ng aura ng semi-immortality mula sa kanila. Ang kanyang mabilis na pag-angat ay tila nag-udyok sa kanyang mga nakatatanda at disipulo na magsikap din. Matapos umabot sa antas ng Quasi-Royal Celestial, napagtanto ni Severin ang paparating na uno sa Celestial Realm. Sa labas ng kawalan, ang mga extraterrestrial na lahi mula sa Devil Realm ay nakatingin ng may pagnanasa sa Celestial Realm. May mga planong pagsalakay na isinasagawa. Ang lumalakas na Longevity Alliance ay nagbigay ng kasiyahan kay Severin. Matapos matanggap ang ulat mula kina Adrian at Amethyst, tumanggo siya ng may pagsang-ayon at kumuha mula sa kanyang storage ring ng ilang mga pil. Ito ay magiging gantimpala para sa mga makakaabot sa semi-immortality, mahinahong pahayag ni Severin. Ang mga pil na ito ay orihinal na inihanda upang tulungan sina Diane at kanyang mga asawa sa pag-abot ng immortalidad. Ngunit dahil nakamit na nila ito, wala nang ibang gamit ang mga ito. Ang pagbibigay nito sa iba ay tiyak na magpapalakas ng pagkakaisa at mabuting ugnayan. Nang marinig ito, si Jackson na dating Grand Priest ng mga barbaro ay labis na natuwa. Yumuko siya ng may pasasalamat at nagsabi, "Maraming salamat sa napakalaking biyayang ito." Sa mga na-promote sa okasyong iyon, 2 ay mula sa mga barbaric, isang palatandaan na may posibilidad ng paglitaw ng 2 pang tunay na immortal. Tumawa si Severin at marahang inangat si Jackson matapos ang mahabang pagyuko bilang paggalang. Huwag kang mag-alala, tiniyak niya, ang mga magtatagumpay na maging semi-immortal ay makakatanggap ng malalaking gantimpala mula sa alyansa. Binigyan na rin siya ng isang spiritual root, at halimbawa narito ang Saturn Peach. Ang mga ito ay kayamanang hinahangad ng mga tunay na immortal, Quasi-Royal Celestial, at maging ng mga Royal Celestial. Gayunpaman, ginamit ni Severin ang mga peach upang gumawa ng mga pil,
dahil ang isang pitch ay maaaring makabuo ng 9 na pil na mas cost-effective. Gayunpaman, ang ganitong paraan ay itinuturing niyang huling opsyon lamang. Ang pundasyon ng Longevity Alliance ay hindi kasing lalim ng Heaven Palace at Clearwind Sect, dahil ang mga Paxiong iyon ay may hawak na mga Royal Celestial. Mas mababa rin ito kumpara sa mga sinaunang aristokratikong pamilya na ang pamana ay umaabot sa napakaraming panahon at may walang katapusang yaman. Nagpasya si Severin na huwag nang masyadong isipin ito at pinaalis ang lahat. Sa ibang dako, isang malawak na karagatan na binubuo ng magkakaugnay na mga batas ang bumuo sa hangganan ng Celestial Realm. Ito ang Border Sea, at ang mga alon nito ay lumilikha ng nakakabinging dagandong habang bumabangga sa matitibay na pader. Sa kabila ng Border Sea ay ang Realm Gate, isang mar-ingle na likas na harang. Ang lugar sa paligid nito ay may amoy ng dugo. Pinatatag ng ilang makapangyarihang Royal Celestial, ang gate na nabuo mula sa embryonic membrane ng langit at lupa ay nananatiling hindi mababasag. 10 milyon ng mga practitioner ang naninirahan sa lungsod sa kabila ng Realm Gate, kaya't isa itong metropolis kahit sa pamantayan ng Celestial Realm. Sa sandaling iyon, isang matinding labanan ang nagaganap sa mga kapatagan malapit sa Realm Gate. Daan-daan at libu-libong Supreme Paragons ang gumagamit ng airships upang pigilan ang walang humpay na pagsalakay ng kaaway at itaboy sila pabalik sa Border Sea. Nagaganap ang labanan sa himpapawid sa pagitan ng maraming semi-immortal. Ipinagtatanggol nila ang baybayin ng Border Sea at pinipigilan ang anumang mananakop na makapasok. Sa itaas, ang mga tunay na immortal ay naglalaban, at ang mga batas na kanilang nililika ay tila nagpapaliyab sa langit at lupa. Ang mga banal na kadena ng kaayusan ay pumuputol sa napakaraming magulong siwang, at ang tanawin ay parang mga Diyos na lumilikha ng sansinukob. Ang mga kalaban ng mga tunay na immortal ay mula sa Devil Realm. Sila ay mga nilalang na anyong tao ngunit may demonic aura at baluktot na anyo. Ang mga banal na teknik ay walang epekto sa kanila, sapagkat ang tanging kayang magpabagsak sa kanila ay ang mga batas ng langit at lupa. Patuloy ang matinding labanan sa abot ng tanaw. Ang asensya at dugo ng napakaraming Supreme Paragons at semi-immortal ay tila naging walang katapusang ilog. Hindi nagtagal, isang tunay na immortal ang bumagsak mula sa kalangitan, dahilan upang magluksa ang langit at lupa habang lumilitaw ang mga mirage sa harapan ng lahat. Sa gitna ng tila walang katapusang dagat sa harapan, patuloy na dumarating ang mga karagdagang practitioner sa pamamagitan ng mga puwang ng espasyo sa pagitan ng Devil Realm at Celestial Realm, pinapalakas ang hanay ng huli. Ilang matatayog na figure ang nakatayo ng may kapalaluan sa mga pader ng lungsod, at ang kanilang presensya ay nagbibigay ng pakiramdam ng kapanatagan sa lahat. Isang matipunong lalaki na nasa humigit kumulang 40 taong gulang ang may parisukat na panga at nababalot ng itim at dilaw na enerhiya. Ang kanyang kasuotan ay kapareho ng kulay, na may dagdag na 5 kulay. Nagsalita siya sa isang seryosong tinig, ang mga pag-atake na ito ay lumakas sa nakalipas na 2 buwan, pareho sa dalas at sa laki. Kabanata 3055. Napunta ang tingin ni Lawrence kay Volca, na ang mukha ay nababalot ng kalungkutan at katahimikan. Bilang pinuno ng Heaven Palace at pinakamataas na figure sa hanay ng mga Royal Celestial, hindi niya maiwasang maramdaman ang kawalan ng kapangyarihan sa mga nangyayari. Ang estado ni Lawrence bilang isang Royal Celestial ay hindi rin sapat upang magbigay ng ginhawa sa harap ng mga extraterrestrial na nakabaon sa Devil Realm. Muling bumalik sa kanyang alaala, ang mga pangyayari mga 2 milyong taon na ang nakalipas, nang magkaroon ng madilim na kaguluhan na kumitil sa buhay ng 10,000 tunay na immortal sa kalangitan. Ang Blue Celestial Realm ay naligo sa dugo ng milyon-milyon. Sa panahong iyon, siya ay bagong Royal Celestial pa lamang at punong-puno ng kumpiyansa. Lumaban siya sa mga extraterrestrial upang maghiganti, ngunit siya ay napaligiran at muntik ng mapaksa. Tanging ang interbensyon ni Emperor Arman ang nagligtas sa kanya mula sa tiyak na kamatayan. Habang papalapit ang pagsasanib ng mga mundo, ang mga extraterrestrial mula sa Devil Realm ay lalong naging hindi mapakali. Sa nakalipas na 2 buwan, paulit-ulit silang umaatake sa Border Sea upang sukatin ang sitwasyon, at malinaw na ang mas malawak na digmaan ay malapit ng sumabog.
Pumikit ng bahagya si Lawrence habang pinagmamasdan ang matinding labanan sa ibaba. Tila hindi sila mapakali at nagmamadali. Maaaring nais nilang angkinan ang teritoryo ng Celestial Realm bago pa man mangyari ang pagsasanib. Ang lahat ng Royal Celestial na naroon ay mga veterano na ng mga nakaraang sakuna. Alam nilang ang banta ng kapayapaan ay nagmumula sa labas ng hangganan kaya matagal nilang ipinagtatanggol ang lugar na ito sa loob ng napakaraming panahon. Seryosong nagsalita si Kal-Lide na ang perpektong mukha ay natatakpan ng lilang belo. Iminumungkahi ko na maglabas tayo ng isang joint summoning order upang pag-isahin ang lahat ng puwersa sa Celestial Realm laban sa kaaway. Ang depensa sa Border Sea ay humihina na, at hindi magtatagal ay makakapasok ang mga extraterrestrial quasi-royal celestial sa daanan. Dagdag pa niya, bilang mga royal celestial, hindi tayo dapat kumilos ng padalos-dalos. Ang ating tungkulin ay bantayan ng mga extraterrestrial royal celestial at huwag nang makialam sa mga mas mahihina. Mula nang hatiin ng Celestial Sovereign ang Blue Celestial Realm gamit ang kanyang banal na espada, naging 5 Royal Celestial na lamang ang Celestial Realm matapos ang maraming siglo ng mabagal na pag-unlad. Bagaman maraming quasi-Royal Celestial ang lumitaw, napakahirap pa ring makamit ang pagiging Royal Celestial nang hindi dumaraan sa tamang pagkakataon. Ang pagkuha ng 3 sarili, pagmaster ng oras, at pag-unawa sa langit at lupa ay mga hamong hindi madaling lampasan. Ang kanilang mga kalaban ay binubuo ng 7 makapangyarihang Royal Celestial. May isa pang karagdagang tao, si Luther, na orihinal na pinuno ng Devil Realm ngunit nagtaksil at sumama sa mga extraterrestrial. Kung sakaling may Royal Celestial ng Celestial Realm ang humarap sa tunay na immortal o kahit quasi-Royal Celestial ng kalaban, maituturing itong paglabag sa hindi nakasulat na patakaran at maaaring magdulot ng matinding gantihan mula kina Jidor at Sakya. Ang digmaan sa pagitan ng mga Royal Celestial ay may malaking panganib. Maaaring manalo sila, ngunit maaari rin silang mapinsala ng lubha o tuluyang mawalan ng kakayahang lumaban sa mahabang panahon. Kaya mas pinipili nilang bantayan ang hangganan mula sa malayo at makialam lamang kung kinakailangan. Bukod dito, mas mahalaga sa kanila ang paparating na pagsasanib ng mga mundo, dahil ito ang pagkakataon upang makamit ang antas ng quasi-celestial region. Ang pagsisimula ng digmaan sa panahong ito ay itinuturing na malaking kamalian. Sumang-ayon si Creatia ng Clear Wind Sect sa mungkahi ni Kal-Lide, gayon din sina Lawrence at Libra. Sumasang-ayon ako, malalim na sabi ni Bolka matapos ang maikling pag-iisip. Ako rin, walang emosyon na pahayag ni Creatia. Sa kanilang sabay-sabay na pagsang-ayon, nagtipon si Kal-Lide ng mga galaw at ginamit ang mga batas ng langit at lupa sa kanyang mga daliri. Bumuo siya ng maraming mahiwagang sigil at inihagis ito sa himpapawid. Sa lungsod sa kabila ng Realm Gate, maraming nagpapahingang tunay na immortal ang nagising nang makita ang mabilis na Royal Celestial Summoning Order. Naglabas na ng utos ang mga Royal Celestial. May mahalagang pangyayari sa kabilang panig ng Border Sea. Ano kaya ang mga pagsubok na naghihintay sa Celestial Realm sa pagkakataong ito? Palapit na ng palapit ang pagsasanib ng mga mundo at mas lumalakas ang pag-atake. Kailan matatapos ang pagsubok na ito? Kasunod ng kautusan na lumipad sa 9 Heavens patungo sa 10 Domain Master sa Celestial Realm, walang sino man ang nang-ahas tumanggi o sumuwi sa tawag. Ang kanilang mga utos ay naging usap-usapan sa buong Celestial Realm. Samantala, sa Midland, si Severin ay nakahiga sa rocking chair sa bakuran ng Enchanted Peak habang nagpapaaraw ng payapa. Sa kanyang tabi, ang kanyang 4 na asawa ay masiglang nag-uusap, at nagpapalitan ng kanilang mga saloobin at pangarap na may maliwanag na mga mata at masayang ngiti. Samantala, sina Hardin at Celine ay naglalaro sa kanilang bonding time. Ang tahimik na kapaligiran ay biglang naantala ng may liwanag na bumaba mula sa langit. Isang sigaw na puno ng awtoridad ang dumating sa mga kamay ni Severin. Sa isang iglap, bumuhos ang impormasyon sa kanyang isipan at agad na nagbago ang kanyang ekspresyon. Isang summoning order mula sa mga Royal Celestial. Matapos ang 2 taon sa Celestial Realm, pamilyar na si Severin sa maraming aspeto nito, at hindi na niya kailangang ipaliwanag pa ang kahalagahan ng utos ng mga Royal Celestial.
Malinaw na ang lumalalang tensyon sa frontline at Border Sea ang dahilan ng kanilang utos. Ayon sa impormasyong nakalap ng Longevity Alliance, ang ganitong uri ng utos ay napakadalang lamang sa kasaysayan ng Celestial Realm. Karaniwang inilalabas lamang ito sa mga kritikal na sandali, kaya't seryoso ang ekspresyon ni Severin nang matanggap ito. Ang Border Sea ay puno ng tensyon habang papalapit ang pagsasanib ng mga mundo. Hindi na kayang isipin ni Severin ang posibilidad ng isang malawakang digmaan na maaaring sumabog ng mas maaga sa inaasahan. Ang biglaang pagbabago ng kanyang mukha ay nagpatahimik sa lahat, at ang kanyang mga asawa ay napuno ng pag-aalala. Ano ang ibig sabihin nito, Severin? Inilagay ni Severin ang utos at ngumiti ng kalmado. Wala namang seryoso. Isa lamang itong utos mula sa mga Royal Celestial. Sa tingin ko ay dahil ito sa lumalalang tensyon sa frontline. Biglang lumiit ang mga mata ni Diane. Alam niya ang bigat ng ganitong uri ng utos. Sa Border Sea ba? Ngunit bakit sila naglalabas ng? Bigla siyang tumigil sa kalagitnaan ng salita ng mapagtanto niyang hindi dapat questionin ang utos ng Royal Celestial. Ang pagtanggi dito ay katumbas ng paglabag laban sa 5 Royal Celestial at ang ganitong krimen ay may kaparusahan. Sina Gilda, Sofia, at Sheila ay naging kapareho rin ang pag-aalala ng maunawaan ang bigat ng sitwasyon. Ang krisis sa Border Sea ay tila aninong bumabalot sa dating masayang kapaligiran. Tiningnan ni Severin ang kanilang mga nag-aalalang mukha at nagbigay ng kapanatagan. Huwag kayong mag-alala, isa na akong quasi-Royal Celestial. Bukod pa rito, ang utos ay nangangailangan na ang Longevity Alliance ay magpadala ng kinatawan kasama ako. Hindi ako mag-iisa. Sa lakas na kanyang nakamit bilang halos Royal Celestial, nagkaroon siya ng kumpiyansa sa paparating na paglalakbay sa Border Sea. Para sa kanya, ang utos na ito ay hindi tanda ng kapahamakan kundi isang pagkakataon para sa pag-unlad. Ang inner world skill na kanyang tinahak ay dumaan sa mapanganib na landas ng buhay at kamatayan, at ang kanyang pag-unlad ay bumagal matapos siyang umabot sa quasi-Royal Celestial. Ang Border Sea ay maaaring maging lugar na magpapanday pa ng kanyang kakayahan. Pagkalipas ng kalahating araw, si Severin ay nakaupo sa Grand Preceptor's throne sa pangunahing bulwagan ng banal na lupain, habang sina Adrian at ang iba pang tunay na immortal ay nagtipon sa ibaba. Tumungala sila kay Severin habang pinasadahan niya sila ng tingin bago mahinahong nagsalita. Ang utos ng mga Royal Celestial ay nagpapakita na ang tensyon sa Border Sea ay nagsisimula ng tumaas. Balak kong magsama ng ilang tunay na immortal upang sumama sa akin sa hangganan. Ang Longevity Alliance ay ipagkakatiwala ko na sa inyo, Master. Tumango si Adrian ng may seryosong ekspresyon at nagsabi, makakaasa ka Severin. Habang ako ay narito, mananatiling matatag ang Longevity Alliance. Plano ni Severin na isama ang kanyang mga asawa sa paglalakbay patungong Border Sea, pati na rin sina Rinold, Amethyst, at Jackson. Dahil dito, si Adrian ang may iwan upang bantayan ang alyansa, at ipagkakatiwala rin sa kanya ang Green Emperor's Tower. Bagaman si Adrian ay isang tunay na immortal, bago pa lamang ang kanyang pag-angat sa antas na ito at wala pa siyang sariling immortal weapon. Kaya't ang kanyang lakas ay mas mababa kumpara sa mga mas matagal ng tunay na immortal sa Celestial Realm. Sa kabutihang palad, ang lahat ng pangunahing puwersa sa Celestial Realm, 9 Heavens, at 10 Lands ay nakatanggap na ng utos mula sa mga Royal Celestial, kaya malaki ang posibilidad na magiging ligtas ang Longevity Alliance hanggang sa pagsasanib ng Devil Realm at Celestial Realm. Karamihan sa mga pangunahing puwersa ay abala sa labanan sa border. Ang katiyakang ito ang nagbigay kay Severin ng kumpiyansa na ipagkatiwala ang Longevity Alliance sa kanyang guru na si Adrian. Sa isang mahinang galaw ng kanyang kamay, tinawag ni Severin ang Green Emperor's Tower na nababalutan ng berdeng liwanag at ibinigay ito kay Adrian. Kasabay nito, naglabas siya ng ilang gintong pil na may mabangong espiritual na aroma at mga batas. Ibinigay niya ito at sinabi, iiwan ko sa iyo ang Green Emperor's Tower bilang huling depensa ng sekta. Ito ang mga pil na aking ginawa. Maaari mong ibigay bilang gantimpala sa sinumang aabot sa semi-immortal. Tumawa si Adrian ng malakas, huwag kang mag-alala Severin, habang lalo pang tumataas ang kanyang kumpiyansa dahil sa Green Emperor Tower.
Walang tumutol sa mga naruroon. Sa utos ni Severin at ng Royal Celestial, walang sinuman sa Celestial Realm ang mga ngahas sumuway. Sa katunayan, ang paglalakbay sa border ay hindi kasing delikado gaya ng inaakala ng marami. Hindi naman isusubo ng 5 Royal Celestial ang kanilang mga elite sa walang saysay na kamatayan. Mabilis na kumalat ang balita sa sekta habang nalaman ng lahat ang kanilang destinasyon sa Realm Gate. Ang sinumang makakapatay ng mga extraterrestrial na kalaban na kapantay nila ay makakatanggap ng malaking gantimpala. Sa lungsod sa hangganan, ang mga merito ay maaaring ipagpalit sa napakaraming mahahalagang pil, kayamanan ng Celestial Realm, at maging mga pagkakataon para sa pag-angat. Para sa mga bagong tatag na tunay na immortal tulad nina Amethyst at Jackson, ito ay isang napakalaking pagkakataon. Matapos ipagkatiwala ang Green Emperor's Tower kay Adrian, tumayo si Severin at inilabas ang kanyang kapangyarihang quasi-royal celestial. Tulad ng isang kataas-taasang Diyos na lumilitaw mula sa kaguluhan, pinunit niya ang espasyo at hinubog ang malawak na mga batas ng langit at lupa sa kanyang mga daliri upang gawing isang espiritual na barko. Inihagis niya ito at agad itong lumitaw sa labas ng bulwagan. Nakatayo sa unahan nito, sinabi niya, "Umalis na tayo." Sa kanyang mga salita, ilang makukulay na liwanag ang bumaba mula sa lupa at tumabi sa kanya. Hawak ni Reynold ang kanyang enchanted sword habang may kasabikang sinabi, "Ang Realm Gate ang lugar kung saan nagtitipon ang pinakamahusay na mga practitioner ng Celestial Realm." Gaano kaya kalakas ang mga Royal Celestial na iyon? Sumingit si Willett, "Walang ibang makakatalo kay Severin sa aking palagay." Sumang-ayon si Jackson at sinabi, "Dati tayong mga iginagalang na ninuno sa Blue Realm, at noong ating kabataan ay tinuturing tayong henyo. Ngunit ang kakulangan ng espiritual na enerhiya at kayamanan sa ating mundo ay hindi maihahambing sa Celestial Realm. Kung dito tayo ipinanganak, marahil ang ating pangalan ay nakaukit na rin sa True Dragon Board." Ang kanyang sinabi ay sumasalamin sa kanyang pinagdaraanan. Siya ay isang henyo sa Blue Realm ngunit matagal na panahon nang hindi pa rin niya naaabot ang semi-immortality. Si Jackson ay nakaranas ng matagal na bottleneck na tumagal ng libu-libong taon bago niya makamit ang pagiging immortal. Kung hindi dahil sa pil ni Severin na nagbigay sa kanya ng tulong, malamang ay nasasayang pa rin niya ang oras sa pagsisikap na maabot ang immortalidad. Ang karanasang iyon ang nagbunsod kay Jackson upang halos maliitin ang mga prodigy ng Celestial Realm dahil ginagamit lamang nila ang malakas na aura ng Celestial Realm at ang perpektong mga batas ng langit at lupa bilang kasangkapan upang makamit ang immortalidad. Kung ihahambing sa purong pagtitiyaga at pagsusumikap na tulad ng kay Jackson, marami sa mga tinatawag na prodigy ng Celestial Realm ay walang matibay na landas ng pag-angat. Ngumiti si Severin nang may pagkaunawa matapos marinig ang mga salita ni Jackson. Mahalaga ang kumpiyansa ngunit ang sobra nito ay maaaring makasama. Ang mga batas ng espasyo ay umikot sa kanyang paligid habang minamaniobra ni Severin ang airship ng libu-libong milya. Ang mga tanawin sa ibaba ay naging malabong anino lamang. Gamit ang sigil na hawak niya, pinamunuan ni Severin ang barko at kalaunan ay nasilayan nila ang isang mar-angle na pader ng lungsod sa abot tanaw. Ang pader ay parang higanteng dragon na gumagapang sa lupa at may tuloy-tuloy na pressure na bumabalot dito. May mga mahiwagang ilaw na sumasayaw sa paligid ng pader kung saan nakaipon ang kapangyarihan ng napakaraming batas. Nang makita ito ni Severin, alam niyang papalapit na sila sa kanilang destinasyon. Pagdating sa pasukan ng lungsod, napansin niya ang mga restriction sa paligid bago dahan-dahang ibinaba ang airship. Dalawang tunay na immortal na nakatalaga sa tarangkahan ang nakilala ang sigil sa kamay ni Severin at magalang na yumuko. Isang iginagalang na immortal na tinawag ng mga Royal Celestial ang dumating. "Pakipasok." Tumango si Severin at pinangunahan ang kanyang grupo papasok sa lungsod. Isang mabigat na enerhiya ang sumalubong sa kanila pagpasok sa Realm Gate City. Maraming practitioner ang nagkakagulo habang ang mga tindero ay nag-aalok ng mga pil at espiritual na kayamanan na may bahid ng tuyong dugo. Huwag palampasin ang mga ito habang dumadaan kayo. Ipalit ang inyong blood essence at dugo ng extraterrestrial na tunay na immortal kapalit ng isang bote ng solar rejuvenation liquid. Mayroon akong 1,000 soul flag na ginawa ng mga tunay na immortal ng banyagang lahi.
Ipapalit ko ito sa Destiny Creation Pills. Sa buong lungsod, ang mga Supreme Paragon, Semi-Immortal, at maging ang mga tunay na immortal ay may taglay na mabigat na aura ng pagpatay. Alam agad ni Severin na ang mga ito ay hinubog ng napakaraming labanan ng buhay at kamatayan. Karamihan sa mga prodigy mula sa ordinaryong makapangyarihang puwersa ay parang mga bulaklak sa greenhouse na kulang sa tapang ng tunay na karanasan. Mukhang ito ang tamang lugar para hasain ang kanyang mga teknik sa pagpatay, naisip ni Severin. Habang papunta sila sa gitnang bahagi ng lungsod, napansin niya ang mas mataas pang antas ng mga practitioner sa paligid. Maraming tunay na immortal at may nakita pa siyang quasi-royal celestial na nakasakay sa bahaghari na nagdulot ng paghanga sa marami. Isang nakaputing kasuotan na practitioner sa mid-stage ng true immortality ang tumungala at nakita ang makadiyos na figure na nakasuot ng gintong baluti. Siya ay nagulat at nagsalita. Sa ngalan ng langit, iyon si Tharzo na nasa ikalimang ranggo sa True Dragon Board. Siya ay mula sa Tri-Celestial Island. Sino ang mag-aakalang ang isang prodigy na tulad niya ay pupunta sa Realm Gate City? Malakas nga ang bigat ng utos ng mga Royal Celestial. Hindi lamang siya ang darating dito. Sina Dorfin mula sa Heaven Palace, Amin at Wilbur mula sa Clearwind Sect, Alia mula sa Ingeni Paradise, at ang mga tagapagmana ng 5 regional na pamilya ay pawang kilalang prodigy sa True Dragon Board. Sobra ang kanilang reputasyon sa aking palagay. Ang pinakamataas sa True Dragon Board ay si Heartburg Mothwalden. Sabi ng mga usap-usapan siya ay isang kakaibang nilalang na magulo ang anyo. Sa labanan sa Border Sea, umano ay dinukot niya ang anak na babae ni King Ghidorah na pinuno ng extraterrestrials. Halos tumawid si King Ghidorah sa ilog ng panahon upang maghiganti. Sandaling natigilan si Severin sa kanyang pag-iisip nang marinig niya ang salitang kakaiba at ang pangalang Heartburg Mothwalden. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Matapos mabawi ang kanyang composure, mabilis na hinawakan ni Severin ang dalawang tunay na immortal na nagsalita kanina at nagtanong ng may pagkagulat, "Mga Ginoo, itong Heartburg Mothwalden na inyong binabanggit, tinatawag din ba siyang Old Wako?" Ang tunay na immortal ay una sanang nainis nang bigla siyang hawakan ni Severin, ngunit agad din siyang kumalma nang maramdaman ang mahinang aura ng isang Royal Celestial mula kay Severin. Kalmado siyang sumagot, "Oo, tinatawag din siya minsan sa ganoong pangalan." Habang pinagmamasdan ng grupo ni Severin, napansin ng isa pang tunay na immortal na mas pandak ang pangangatawan na sina Rinold at ang iba pa ay naglalabas ng matinding lakas. Matapos sumulyap ng maingat sa paligid, mahinang sinabi niya, "Mag-ingat ka, kaibigan." Ayon sa usap-usapan, kakaiba ang kanyang ugali at ang kanyang lakas ay halos katumbas na ng isang quasi-royal celestial. Huli kong narinig, dinukot niya ang anak na babae ni Ghidorah at pinaglaruan pa ang extraterrestrial royal celestial na si Verdonto. Mag-ingat ka sa pakikisalamuha sa kanya. Naiugnay ni Severin ang mga piraso ng impormasyon nang marinig niya na ang Old Wako ay nasa True Dragon Board, may lakas na katulad ng quasi-royal celestial, at may kasaysayan ng pagdukot sa anak ng isang extraterrestrial royal celestial. Halos 80% siyang sigurado na ang Heartburg na tinutukoy nila ay ang Old Wako na tinatawag niyang master. Gayunpaman, nalito pa rin si Severin kung bakit gagamit ng alias na Old Wako, lalo na nang mapansin niyang ang pangalang Heartburg ay tila pinagdugtong lamang mula sa dating pangalan nito. Hindi nagtagal ay naunawaan niya na hindi yun katakataka, dahil sa mga kalokohan at katapangan ni Old Wako, natural lamang na gumamit ito ng ibang pangalan. Kumuha siya ng 2 mataas na kalidad na spiritual crystal mula sa kanyang kasuotan at inihagi sa 2 practitioner. Salamat sa impormasyon. Pagkatapos nito, mabilis na umalis si Severin kasama sina Dayan at ang iba pa. Ang plano niya ay pumunta sa palasyo ng mga Royal Celestial sa gitna ng lungsod, at ipakita ang sigil, at hanapin ang Old Wako. Di nagtagal ay tinahak nila ang ilang kalsada at napadaan sa mga pagod na mamamayan hanggang marating nila ang puso ng lungsod, ang palasyo ng Royal Celestial. Sa panlabas, ang palasyo ay tila simple lamang,
ngunit ang espiritual na liwanag ay paminsan-minsang sumisikat mula sa mga pintuan nito habang ang mga quasi-royal celestial ay inaakay ang mga tunay na immortal papasok. Pinangunahan ni Severin ang kanyang grupo at pumasok sila. Pagpasok pa lamang nila, naramdaman niya ang pagbabago ng mundo sa kanyang paligid, na tila sila ay dinala sa isang paraiso kung saan ang mga ibon ay umaawit at ang mga bulaklak ay namumukadkad. Ito ba ay isang mini-world tulad ng aking Small Thousand Worlds? Bulalas ni Severin habang nararamdaman ang nakapalibot na Royal Celestial Energy. Lalong lumalim ang kanyang paghanga habang ginagabayan siya ng sigil hanggang sa marating nila ang pangunahing bahagi ng palasyo. Doon, 5 makapangyarihang figure ang naglalakad sa maraming landas, ang kanilang mga anyo ay nababalot ng banal na liwanag na parang naglalakad sa ilog ng panahon. Dahil dito, hindi malinaw ang kanilang mga mukha. Dahil sa napakalakas na aura na nagmumula sa kanila, nakaramdam si Severin ng ganap na kawalan ng lakas, parang isang langgam sa malawak na sansinukob. Agad siyang yumuko at itinaas ang sigil habang nagsasalita, "Kami ay mula sa Longevity Alliance ng Blue Realm. Narito kami upang tumulong sa Border Gate ayon sa inyong utos." Ikaw pala si Severin na naging usap-usapan sa Celestial Realm kamakailan, sabi ni Lawrence. Tiningnan niya si Severin sa pamamagitan ng ilog ng panahon at may matalim na tingin. Gayunpaman, hindi niya makita ang hinaharap ni Severin dahil sa ulap na bumabalot dito dulot ng kanyang pagiging quasi-royal celestial. Ito ang unang pagkakataon na naranasan ito ni Lawrence. Sa tabi niya, kumislap ang mga mata ni Callide at nagsalita, "Dahil narito ka na sa Realm Gate, mahalaga na sundin mo ang mga patakaran ng lungsod." Ibig sabihin ay walang labanan sa loob ng lungsod dahil nakakasira ito sa ating pagkakaisa laban sa mga panlabas na kaaway. Si Callide na laging may mataas na pagtingin kay Severin ay mahinahong nagpaalala upang maiwasan niya ang anumang gulo sa Realm Gate City. Nagpasalamat si Severin at yumuko ng magalang. "Salamat sa paalala, susundin ko ito." Matapos ang maikling paliwanag, pinayagan na si Severin na umalis. Lumabas siya ng palasyo dala ang sigil at agad na bumuhos sa kanyang isipan ang impormasyon na ang tirahan ng Longevity Alliance ay nasa 8th Street sa silangang bahagi ng lungsod. Kabanata 3060. Ang buong Realm Gate City ay maingat na inayos ayon sa hugis ng trigram. Isa itong napakalaking pormasyon na nagsisilbing selyo upang harangan ang daanan patungo sa Border Sea sa kabila. Matapos ihatid ang kanyang grupo sa kanilang tirahan sa 8th Street, nagsimulang magayos si Severin upang manirahan. Habang halos matapos na siya, biglang may lumitaw na berdeng batong tablet sa himpapawid sa itaas ng Realm Gate City. Naglalabas ito ng mar-angle na aura at may mga gintong rune sa ibabaw nito. Nakakuha si Hartberg ng 100 puntos matapos patayin ang Royal Celestial ng Devil Realm na si Busriv sa battlefield ng Border Sea noong 2180 cc. Celestial Calendar. May kabuuan na siyang 2,000 merit points at kasalukuyang nasa unang pwesto sa True Dragon Board. Natigilan si Severin nang makita ang anunsyo. Ang Old Wako ay tila lalo pang naging makapangyarihan. Ang berdeng batong tablet ay walang iba kundi ang True Dragon Board. Ginawa ito mula sa mga piraso ng sinaunang kayaman ng tinatawag na Infinite Strength Mirror. Kaya nitong mangalap at mag-monitor ng impormasyon tungkol sa mga prodigy sa Celestial Realm at nagbibigay daan upang makita ang 9 Heavens and 10 Lands. Ayon sa sistema ng merit points sa Realm Gate City, ang pagpatay sa isang Supreme Paragon ay katumbas ng 1 punto, Semi-Immortal ay 5, Tunay na Immortal ay 50, at Celestial Lord ay 100. Ang pagpatay sa Quasi-Royal Celestial ng Devil Realm ay 500 puntos. Ang Old Wako ay nasa tuktok na may 2,000 combat points, na nangangahulugang nakapatay na siya ng hindi bababa sa 4 na Quasi-Royal Celestial na antas ng kalaban. Hindi napigilan ni Severin ang kanyang pagkamangha sa listahan. Ang 2,000 puntos ay sapat na upang makakuha ng napakaraming kayamanan mula sa mga pangunahing puwersa tulad ng Heaven Palace at Clearwind Sect. Matapos ang unang pagkabigla, mabilis na sinuri ni Severin ang iba pang pangalan sa listahan. Si Tharzo ng Tri-Celestial Island ay nasa pangalawang pwesto na may 1,500 puntos, kasunod si Dorphan ng Heaven Palace na may 1,400.
Mas mababa rito ay ang mga pamilyar na pangalan tulad nina Amin at Wilbur, pati na rin ang mga tagapagmana ng 5 pangunahing domain at sinaunang aristokratikong pamilya. Natagpuan din ni Severin ang kanyang sariling ranggo sa board. Nasa labas siya ng unang 10,000, kaya mas mababa ito kaysa sa inaasahan niya. Bahagyang sumama ang loob niya nang makita na ang isang quasi-royal celestial tulad niya ay nasa mababang pwesto. Ang True Dragon Board ay tila binibilang lamang ang kanyang mga napatay na extraterrestrial practitioner at hindi isinama ang kanyang laban kina Robin at Owen. Tatapusin ko muna ang mga bagay dito at dadalawin ang matandang iyon, bulong ni Severin habang inaayos ang pormasyon ng kanyang tirahan. Matapos ipaalam ang kanyang plano sa iba, agad siyang umalis sa 8th Street at nagtungo sa kuweba ni Old Waco, na ang lokasyon ay kilala na at madali niyang nahanap. Pagdating sa pasukan na may halong pag-asa at pag-aalala, ginamit ni Severin ang lihim na selyo at nagpadala ng mensahe sa mahiwagang liwanag sa kanyang palad. Buksan mo ang pinto, matanda.